Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga ka-istorya! Welcome back to At Home with Mardy. Ngayong araw, balikan natin ang isa sa pinakamisteryosong pelikula ng dekada 70, Karunungang Itim, aka The Half-Body Man, na pinagbibidahan ng martial arts superstar na si Ramon Zamora. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Ang topic na ito ay ni-request ng isa sa aking pinakamamahal na subscriber na si Kem. Shoutout sa iyo, Kem. Maraming salamat sa iyong comment at sa napakagandang suggestion. Narinig niyo na ba ang pelikulang Karunungang Itim? O isa ba ito sa mga pelikulang tuluyan nang nawala sa kasaysayan ng Philippine cinema? Ano nga ba ang kwento sa likod ng misteryosong martial arts film na ito na pinagbibidahan ni Ramon Zamora? At bakit hanggang ngayon marami pa ring naghahanap ng kopya nito? Samahan ninyo ako habang ating tuklasin ang 7 verified facts tungkol sa isa sa pinakamisteryosong pelikula ng dekada 70. Karunungang Itim, aka The Half-Body Man. Fact number 1. Ipinilabas ito noong August 20, 1976. Opisyal na ipinalabas sa mga sinihan sa Pilipinas ang Karunungang Itim noong August 20, 1976. Ang pelikula ay ginawa ng Golden Era Films at inidirihe ng veteranong direktor na si Noli Villar, na kilala sa paglikha ng iba't ibang pelikula noong dekada 70. Fact number 2. Pinagbidahan ito ng mga sikat na artista noong dekada 70. Ang Karunungang Itim ay pinagbidahan ng ilan sa mga pinakasikat na artista noong dekada 70. Pinangunahan ang pelikula ng martial arts superstar na si Ramon Zamora, kasama sina Lotis Key, Leopoldo Salcedo, Rosemary Hill at Tange. Noong kasagsagan ng tinaguriang Bruce Lee craze, si Ramon Zamora ang kinilala bilang isa sa pinakasikat na pinakamatagumpay na martial arts stars ng Pilipinas. Dahil sa kanyang husay sa aksyon at kakaibang screen presence, naging isa siya sa mga pangunahing action icons ng kanyang panahon. Fact number 3, hindi lang ito action movie. Bagamat pangunahing kinikilala bilang isang action film, ang Karunungang Itim ay may mga elementong higit pa sa karaniwang aksyon. Ayon sa mga tala ng mga film historians, pinagsama ng pelikula ang aksyon, fantasy, horror at kung fu, isang natatanging kombinasyon ng mga genre na naging popular sa Philippine cinema noong dekada 1970. Ang paghahalo ng martial arts, supernatural na tema at horror elements ang isa sa mga katangiang nagbigay ng kakaibang identidad sa pelikula. Fact number 4, ang kontrabida ay isang tiktik. Isa sa mga pinakakaibang aspeto ng Karunungang Itim ay ang pangunahing kontrabida nito, isang tiktik,
isang nilalang mula sa alamat ng folklore ng Pilipinas. Batay sa pananaliksik ng film researcher na si Ronald Rios, nakaharap ni Ramon Zamora ang isang tiktik o aswang na gumagamit ng mahabang dila upang umatake sa kanyang mga biktima, lalo na sa mga buntis. Bagamat kakaunti na lamang ang impormasyong natitira tungkol sa pelikula, ang detalyeng ito ay kabilang sa mga napatunayang bahagi ng kwento na nanatiling naitala hanggang sa kasalukuyan. Fact number 5, may international title ito. Isa sa mga hindi gaanong kilalang detalye tungkol sa karunungang itim ay ang pagkakaroon nito ng international title. Para sa foreign market, ginamit ang pamagat na The Half-Body Man na makikita sa ilang promotional materials na inilaan para sa mga dayuhang manonood. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay wala pang matibay na ebidensyang nagpapatunay na ang pelikula ay opisyal na naipalabas sa ibang bansa. Hanggang ngayon, ang promotional poster ay isa sa iilang natitirang patunay ng international na pamagat nito. Fact number 6, isa na itong bihirang pelikula. Sa paglipas ng panahon, naging isa ang karunungang itim sa mga pinakabihirang pelikulang Pilipino na mahirap nang matagpuan. Sa kasalukuyan, wala itong opisyal na DVD release. Hindi rin ito available sa mga streaming platforms at wala pang kilalang kumpletong kopya na maaaring mapanood ng publiko. Dahil sa kakulangan ng mga natitirang kopya, malawak itong kinikilala ng mga film enthusiasts at researchers bilang isa sa mga bihirang at posibleng lost na pelikula sa kasaysayan ng Philippine cinema. And fact number 7, bahagi ito ng golden years ng Philippine cinema. Ipinalabas ang Karunungang Itim noong 1976, isang taon na kinikilala ng maraming film historians bilang isa sa pinakadakilang panahon ng pelikulang Pilipino dahil sa dami ng mahuhusay at makabuluhang pelikulang nailabas. Sa parehong taon, ipinalabas din ang mga kinikilalang klasikong obra tulad ng Insyang, Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon, Tatlong Taong Walang Diyos, at Itim ni Mike De Leon. Bagamat hindi gaanong kilala sa kasalukuyan, naging bahagi ang Karunungang Itim ng makasaysayang panahong ito sa Philippine cinema. Bagamat kakaunti na lamang ang natitirang impormasyon tungkol sa Karunungang Itim, nanatili itong mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Philippine cinema. Isa itong paalaala na maraming klasikong pelikulang Pilipino ang naghihintay pa ring matagpuan, maibalik at mapanood ng mga susunod na henerasyon. So, ano sa tingin ninyo? Kung matagpuan at maibalik ang Karunungang Itim na yon, papanoorin nyo ba ito? At kung may natitira pang kumpletong kopya ng pelikulang ito, saan kaya ito maaaring nakatago? I-share ang inyong thoughts, opinions at theories sa comment section. Gusto kong malaman ang inyong mga sagot. Kung nag-enjoy kayo sa video na ito at gusto pa ninyong makapanood ng mga kwento tungkol sa mga rare at forgotten Filipino films, huwag kalimutang like, comment at subscribe sa At Home with Mardy.
Pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod nating episode ng 7 Verified Facts. Maraming salamat sa panunood hanggang sa susunod nating video. Stay curious, stay informed, and always keep the stories of Philippine cinema alive. God bless everyone! For today's inspirational thought, let's reflect on these wise words from Brian Tracy. Perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can catch excellence.